Doon naman sa sinasabi nila na, Attorney Harold, fake news ka kasi yung ginagamit naman naming connection sa internet ay private connection, hindi public connection. Hello? Dapat private connection talaga kasi kahit na sinong developer ng computer program at computer systems ngayon sa buong mundo, bawal nang gumamit ng public connection. Kahit ikaw, tignan mo yung Google Chrome mo ngayon kapag nagbabrowse ka ng internet, naka-private connection yun kasi ang nakalagay doon is https:// Try mong tanggalin yung S kasi kapag wala yung S magiging public yung connection. Ang sasabihin ng Google Chrome, oy, bawal pumasok dyan kasi baka pwedeng ma-hack yung connection mo. Kaya ang ginagawa ng COMELEC ngayon is, yung sinasabi nila ay yun naman na talaga ang nakasulat sa rules ng COMELEC as it is written right now. At yun yung best practices right now. Pero hindi yun yung point ni Attorney Harold Respicio. Ang point ni Attorney Harold Respicio is, kapag connected sa internet yung automated counting machines sa panahon na hindi naman siya kailangan mag-transmit ng data, binibigyan mo ng pagkakataon yung hacker na mabago yung score sa automated counting machines. Ang iniisip ko lamang po sa mga ganitong statement ng COMELEC, talaga bang hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko na vulnerability o nagtatanga-tangahan lang po kayo, Chairman George Garcia, para lituhin ninyo ang taong bayan? Dahil po ang katotohanan is, ang iniisip ng taong bayan ngayon, ito po yung first time na nagsampa kayo sa tao sa isang critic ng automated counting machines. Maraming critics ngayong automated elections 2025 at maraming critics ng automated 2022. Ang dami nilang masasabing masasama laban sa inyo. Pero bakit ngayon nyo lamang gustong ipakulong yung taong naglabas ng expose? Bakit ngayon nyo lamang siyang gustong sirain ang buhay? Bakit gusto nyo ipatanggal yung kanyang lisensya bilang CPA? Gusto nyo siyang ipadisbar at gusto nyo siyang ipakulong ng napakaraming taon? Ganun ba kasama yung linabas niya na video para ganun nyo siya gantihan at sirain ang kanyang buhay? Ang laman lang po naman kasi ng video na iyon ay ipinakita ko talaga sa COMELEC kung paano i-hack ang automated counting machines in principle gamit ang sarili kong code at sarili kong equipment. Kapag merong mandadaya sa eleksyon, yun ang gagawin niyang daya. Ipinakita ko iyon sa COMELEC, step by step, code by code. Mga kababayan at mga kapatid, kumusta po kayo once again? Ako po si The Wonders Philippines. At ang ating pag-uusapan na naman talaga itong mainit-init na usapan ngayon sa social media. Dahil sa usapin ng ACM machine na itong si Attorney Harold Respicio ay talagang merong pasabog na sinasabi niyang merong pagiging marupok itong makinarya na ito. Yung pagiging vulnerable is the state of being attacked or harmed either physically or emotionally. Parang sa tao, mga kababayan, marupok. Maganda ka lang, pero marupok ka naman. At kung ang pag-uusapan itong makinarya na ito na gagamitin ito sa national election, ang sinasabi po ni Attorney Harold dito, nakikitaan niya ng kahinaan na maaaring magamit ito ng mga buhaya at magnanakaw. Maaaring madaya ang resulta ng eleksyon. My God, mga kababayan, Diyos ko. Maaaring yung iba ay sinasabi, wala silang pakialam. Dapat meron po tayong pakialam, mga kababayan. Bakit kanyo? Tayo po ang apektado dito. Gusto nyo bang yung binoto nyo ay madaya ng majority ng mga Pilipino? Pag bumoto, iboto natin yung mga gusto natin, pero ang resulta, nadaya pala. Mga mahal kong mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, bawat Pilipino, mayroong pakialam dito. Kaya ating pag-uusapan ito, mga kababayan, kasi nga po talagang nakikitaan po ni Harold Respicio ito na isang abogado, na isang IT expert din. Talagang
merong ipagyayabang itong si Harold Respicio dahil isa po siyang eksperto sa larangan na ito. Talagang sinasabi niya na merong kahinaan niyang makinarya na yan na maaaring magamit sa pandaraya. Sinabi naman ng COMELEC, mali ang iyong sinasabi. Ito ang sagot ni COMELEC Chairman George Garcia na isa ring abogado. Makikita nyo mga kababayan dito talagang merong pride sa bawat panig. Ang sabi ni attorney dito, Respicio, pag-usapan at magdala ng mga espesyalista, mga IT expert para kung pwede magdebate. Sabi ng COMELEC, ang dami mo na kasing sinasabi. At kinasuhan po ito ng utterances unlawful. Isa itong uri ng cyber libel kung hindi ako nagkakamali. Kaya mga kababayan, nandito po yung video po ni Attorney Respicio upang sagutin itong mga pasabog din ng COMELEC na isang abogado na rin na si George Garcia. Talagang mainit mga kababayan. Ako, yung mga ganitong bagay po, aking inuusisa mga kababayan at pwede nating pag-usapan. Kasi tayo po talaga yung pinaka-apektado dito. Ang mga botanteng Pilipino na gustong magkaroon ng pagbabago or makakapagpabago sa mga sistema ng ating pamahalaan, madadaya pala. So, pakinggan po natin si Attorney Respicio, mga kababayan. At sabihin nyo rin po sa comment, kung meron po siyang sense, meron siyang puntos, sabihin nyo po, mga kababayan, para sumama tayo sa mga diskurso na ito. Kasi talagang sinasabi ko na nga, tayo po ang pinaka-apektado sa usaping ito. Kung sakali madadaya ang ating boto. Sige, eto na po. Hindi ko napapatagalin mga kababayan. Talagang mainit ang sagutan ng dalawang partido. Kung baga sa heavyweight na boxing, ayaw magpatalo. At iisa lang ang mananalo dito sa pagkakataong ito. Mananaig ang katotohanan mga kababayan. Hindi ko napapatagalin, nanginginig po ako para alamin ang katotohanan. Gusto ko lamang pong i-address yung statement ng COMELEC ngayong araw na ito kung saan sinasabi nila na Attorney Harold Respicio, fake news ka kasi nagtatransmit lang naman ng data ang COMELEC pagkatapos ng printing ng election return. At pangalawa, sabi nila, yung connection ng automated counting machine sa internet ay private, hindi public. Sasagutin ko po ang mga bagay na ito. Totoo po yan, COMELEC. Magta-transmit lang talaga yung automated counting machines doon sa servers pagkatapos ng printing ng election returns. Tama po, ganun po talaga. Pero kung ganun talaga ang mangyayari, bakit kailangan nyo pang i-connect sa internet, Garud, yung automated counting machine bago ka mag-transmit ng data? Kasi kapag nakakonect yun sa internet, bago na mo naman kailangan yung internet, binibigyan mo lang ng oportunidad yung hacker na baguhin yung score ng automated counting machines. Yung sinasabi ng COMELEC na magta-transmit lang siya after printing ng election return, yun naman talaga ang nakasulat sa mga rules. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko is sa mga panahon na hindi kailangan na mag-transmit pala ng data sa servers ng COMELEC, huwag mo nang i-connect sa internet yung automated counting machine. Best practices po yan sa lahat ng mga sensitibong computer systems sa buong mundo. Sana po sundin ng COMELEC. Doon naman sa sinasabi nila na Attorney Harold, fake news ka kasi yung ginagamit naman namin connection sa internet ay private connection, hindi public connection. Hello?
dapat private connection talaga. Kasi kahit na sinong developer ng computer program at computer systems ngayon sa buong mundo, bawal nang gumamit ng public connection. Kahit ikaw, tignan mo yung Google Chrome mo ngayon kapag nagbabrowse ka ng internet, naka-private connection yun kasi ang nakalagay doon is https:// Try mong tanggalin yung S. Kasi kapag wala yung S, magiging public yung connection. Ang sasabihin ng Google Chrome, oy, bawal pumasok dyan kasi baka pwedeng ma-hack yung connection mo. Kaya ang ginagawa ng COMELEC ngayon is, yung sinasabi nila, ay yun naman na talaga ang nakasulat sa rules ng COMELEC as it is written right now. At yun yung best practices right now. Pero hindi yun yung point ni Attorney Harold Respicio. Ang point ni Attorney Harold Respicio is, kapag connected sa internet yung automated counting machines sa panahon na hindi naman siya kailangan mag-transmit ng data, binibigyan mo ng pagkakataon yung hacker na mabago yung score sa automated counting machines. Ang iniisip ko lamang po sa mga ganitong statement ng COMELEC, talaga bang hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko na vulnerability o nagtatanga-tangahan lang po kayo, Chairman George Garcia, para lituhin ninyo ang taong bayan? Dahil po ang katotohanan is, ang iniisip ng taong bayan ngayon, ito po yung first time na nagsampa kayo sa tao sa isang critic ng automated counting machines. Maraming critics ngayong automated elections 2025 at maraming critics ng automated 2022. Ang dami nilang masasabing masasama laban sa inyo. Pero bakit ngayon nyo lamang gustong ipakulong yung taong naglabas ng expose? Bakit ngayon nyo lamang siyang gustong sirain ang buhay? Bakit gusto nyo ipatanggal yung kanyang lisensya bilang CPA? Gusto nyo siyang ipadisbar at gusto nyo siyang ipakulong ng napakaraming taon? Ganun ba kasama? Grabe mga kababayan, Totoo yung sinasabi ni Attorney Respicio, Bakit ngayon lang? Tapos kakasuhan pa, ididisbar pa, yung pagiging CPA niya, papatanggalan ng lisensya. Nagsasuggest lang naman itong abogado na ito, na hindi basta lang abogado, isa pang IT expert na merong alam sa mga technology, mga kababayan. Yung sinasabi niyang kahinaan ng computer na automated counting machine na gagamitin po sa COMELEC, nakikitaan niya ng vulnerability na ibig sabihin is the state of being harmed or attacked either physically or emotionally, mga kababayan. Ibig sabihin, mahina, nakikitaan niya kasi nga isa po siyang expert Isa siyang dalubhasa sa ganitong larangan. Ito yung gusto niyang ibigay na rekomendasyon para mapagtibay itong gagamitin na makinarya sa darating na eleksyon para hindi magamit ito ng mga buwaya at talagang magnanakaw na gustong manatili sa gobyerno. Naisip nyo ba, mga mahal kong mga kababayan, na merong puntos itong si attorney? Para sa akin, kayo ho ba? I-comment nyo, may puntos ba siya? Meron ba siyang credible magsalita? Para sa akin, meron. Kasi nga po, marunong po itong taong ito. Ituloy pa natin, mga kababayan. Naku, magandang pag-usapan po ito. Talagang matindi itong sagutan ng dalawang abogado. Matindi. Yung taong naglabas ng expose. Bakit ngayon nyo lamang siyang gustong sirain ang buhay? Bakit gusto nyo ipatanggal yung kanyang lisensya bilang CPA? Gusto nyo siyang ipadisbar at gusto nyo siyang ipakulong ng napakaraming taon? Ganun ba kasama yung linabas niya na video para ganun nyo siya gantihan at sirain ang kanyang buhay? Ang laman lang po naman kasi ng video na iyon ay ipinakita ko talaga sa COMELEC kung paano i-hack
ang automated counting machines in principle gamit ang sarili kong code at sarili kong equipment. Kapag merong mandadaya sa eleksyon, yun ang gagawin niyang daya. Ipinakita ko iyon sa COMELEC, step by step, code by code. Actually, kapag ikaw yung, sabi nga ng COMELEC, para daw akong nagpakita ng manual or ipinakita ko talaga yung step by step, kahit ordinaryong tao, matututunan niyang i-hack yung election code, yung automated counting machine kapag nakita niya yung video ko. Actually, tama yun, COMELEC. Kasi nga, gusto kong ipakita sa inyo na kapag merong isang hacker, hindi niya kailangan yung video ko para gawin yung hack. Pinapakita ko sa inyo na posible yung hack anytime kahit na sinong may masamang gustong mag-hack sa automated counting machines. Para isang pagsubok ito sa COMELEC actually, kasi kapag malinis ang damdamin ng COMELEC tungkol sa eleksyon na to at honest talaga siya, ang gagawin niya is, uy, Attorney Harold, ipinakita mo talaga sa akin na pwede talaga palang mahack ang automated counting machines. At thank you na rin dahil sa same na video na yan, nagbigay ka ng suggestion sa akin para paano i-correct yung vulnerability na yun. Thank you very much. Kaya taong bayan, tignan ninyo ha, nakikinig ako sa isang expert, meron pala vulnerability, best practice pala ito na huwag i-connect sa internet kapag hindi kailangan. Sinusunod ko na po dahil ito po ang commitment ng COMELEC para sa isang eleksyon na mataas ang integridad. Yun po ang pagsubok sa inyo. Kapag ganun po ang ginawa ninyo, napakataas ang trust rating ng eleksyon na ito at napakataas ng score ng COMELEC sa puso ng taong bayan. Totoo yan yung sinasabi niya. Ang pagsubok na ito, COMELEC Chairman George Garcia, kapag hindi mo sinunod ang tama, booking na booking ka, guilty ka. Ano pa ba ang iba pang explanation bakit guilty ka at ayaw mong sundin yung advice ni Attorney Harold Lespicio? Bakit for the first time gusto sa history ng mga critics ng COMELEC, ngayon ka lang gustong magpakulong at manira ng buhay at pinatanggal mo pa yung video sa internet? Iisipin tuloy ng tao is, siguro si Attorney Harold Lespicio na buko niya yung talagang modus operandi ng COMELEC kapag nandaraya sila sa eleksyon. Siguro ganito yung plano nilang gawing pandaraya ngayong eleksyon na ito, ngayong darating na 2025. Kasi nga naman, kapag pinanood mo yung video na yun, convincing talaga at pwede talagang gawin kahit na sinong tao na merong access sa automated counting machines. Pwede talagang gawin. Kaya kapag hindi mo sinunod yun, guilty ang COMELEC. COMELEC, dadayain nyo ba ang eleksyon? Kasi nga naman, ang taong bayan nagtatanong. Tanong ko po ang taong bayan, kung meron bang mangdaraya sa eleksyon ngayon, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Kapag manggagaling sa loob ng gobyerno ang mandaraya, yung COMELEC kaya ang mandaraya o yung administrasyon ngayon ang mandaraya? Alright? Alam mo yung point siya. Sabihin natin, kung sila yung mandaraya, meron ba silang access sa automated counting machines? Alam nyo, si Attorney Lespicio, may point ito eh. Mga kababayan, it's a logical. Grabe ito. Alam mo, may puntos yung kanyang mga sinasabi. Bawat letra ng kanyang mga pangungusap, may sense. Bakit hindi kasi sundin ng COMELEC ito? Very, very easy and simple recommendation. Paano kung sundin kayo ng COMELEC ito? Tataas ang pagtingin ng taong bayan sa credibility ng COMELEC. Tataas yung rating nila. Kung ganito na sinasabi nila, nagsasabi ng fake news si Attorney Lespicio at gusto pang ipakulong, ipadisbar, my God, mga kababayan, bakit ngayon lang ito sa dami ng mga kritiko in the past sa eleksyon na nangyari sa bansa natin, bakit ngayon lang gustong magpakulong ng isang nagbibigay lang naman ng isang rekomendasyon, mga kababayan? Talagang may puntos ito eh. Maaari talagang mahack itong makinarya na ito. Na isang marupok talaga. Mga kababayan, is the state of being harmed.
and attack either physically or emotionally. Kumbaga sa tao, marupok. Maganda pero marupok. Nagigets niyo po mga kababayan? Kaya attorney, ituloy mo lang itong ginagawa mo. Ang taong bayan ay nagmamatsyag at tinitimbang ang katotohanan. Lalabas at lalabas ang katotohanan dito, attorney. We are on your side. Nandito kami para pakinggan ka. Ituloy mo lang yan. Kasi, syempre, taong bayan ang nanganganib dito. Gusto nyo ba na magkaroon ng lamat itong gagawing eleksyon na ito? May tanong si attorney. Nasa labas ba ang mga hak o nasa loob mismo ng gobyerno yung mandaraya? Sino? I-comment nyo. Tuloy pa natin mga kababayan. Magandang diskurso ito. Talagang lahat makikinig po dito mga mahal kong mga kababayan. Yung mga may pakialam sa ating bayan. Guilty ang COMELEC. COMELEC, dadayain nyo ba ang eleksyon? Kasi nga naman, ang taong bayan nagtatanong. Tanong ko po ang taong bayan. Kung meron bang mangdaraya sa eleksyon ngayon, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Kapag manggagaling sa loob ng gobyerno ang mandaraya, yung COMELEC kaya ang mandaraya o yung administrasyon ngayon ang mandaraya? Alright? Tanong din natin, kung sila yung mandaraya, meron ba silang access sa automated counting machines? Kahit sabihin na natin na pina-independent audit nila yung automated counting machines sa galing na international IT auditors, pagkatalikod ba ng mga auditor na yon, meron pa rin silang access sa automated counting machines since sila rin yung nagbabantay ng automated counting machines, hindi po ba? At kapag ikaw ay masamang gobyerno at gusto mo talagang mandaya, gusto mo at ibinigay sa iyo yung napakalaking tukso na kontrolin ang demokrasya ng isang bansa, tama ba na mag-presume na or magbigay ng assumption na baka nga gusto mong baguhin or dayain or makakuha ng advantage ngayong election na ito? Napakalaki pong tukso, ano po? Kaya kung iisipin natin, ang basic principle ng lahat ng gadget, di ba kapag may cellphone ka or laptop ka, dalhin mo sa Green Hills, kaya nilang baguhin ang source code niyan kahit merong password. Kasi basic principle yun sa internet security na kahit na anong computer gadget, kasama na ang automated counting machine, basta meron kang access sa machine, pwede mong baguhin ang source code kahit nakatalikod na or kahit tapos na ang audit. So, since ang gobyerno ang gumagwardya ng automated counting machines at sila yung pwede mong paghinalaan na gagawa ng kalokohan ngayong darating na eleksyon, meron ba silang kakayahan na baguhin yung source code ng automated counting machines na wala tayong kaklu-clue? Alright. Kaya maganda po na on the day of election, i-assume natin na nakurap yung source code ng automated counting machines. Wala kasi tayong magagawa dun eh. Kahit anong kembot natin, hindi natin mababantayan yung automated counting machines 24/7 at kada segundo. Kaya ang dapat na lang natin gawin is kapag corrupted man yung source code ng automated counting machines at meron siyang highway na create or daanan para sa isang hacker o masamang tao na baguhin or makipag-usap or magbigay ng instruction doon sa makinang iyon, wag tayong pumayag na ma-access yung highway na iyon. At ang tanging paraan lang para magawa yan ay wag mong i-connect sa internet yung automated counting machines. Ayan mga kababayan, sana po napakinggan po natin itong puntos ni Attorney Respicio. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Diba may puntos siya? Na maaaring madisgrasya nga itong makinarya na ito na pwedeng pasukin ng isang hacker o magnanakaw. Na tukso nga naman eh. Malaking tukso ito. Kahit hindi ako IT mga kababayan, naiintindihan ko ito eh, mga kababayan eh. Talagang meron ngang patlang. Merong lugar ang isang hacker na pasukin itong ACM na ito para dayain ang eleksyon.
it could be possibly happen. Mga kababayan, maaaring mangyari ito. Ito po ang tinutumbok na puntos ni Attorney Respicio na hindi maintindihan ng iba, mga kababayan. Bagkus, kinoconsider nila na masama ito sa panig ng COMELEC, na yung iba din na hindi nakakaintindi ng mga viewers natin, sinasabi nila na baliw daw itong si Attorney Respicio. Sabihin ko sa inyo, makakapasabayan sa pagiging abogado, makakapasabayan sa CPA, makakapasabayan sa pagiging IT, kung meron siyang sapak sa ulo. Sige nga po mga kababayan, yung mga basher natin, na sinasabi nila, kinakampihan ko daw itong si Attorney Respicio. Alam nyo mga kababayan, kakampi ako pagka alam kong merong puntos itong si Attorney Respicio. Kung wala naman, ba't ko siya kakampihan? Ano ang makukuha ko sa kanya? This is a very, very neutral reaction sa dalawang panig. Siguro, dito sa panig ng COMELEC, yung pride nila ay natapakan na maaaring nasaktan sa sinabi ni Attorney Respicio na magkakaroon ng discredit sa kanilang kakayanan para patakbuhin itong gaganapin na national election. Totoo nga naman na maari talaga, COMELEC, sana po pakinggan nyo po si Attorney Respicio. Kung papayag po kayo na magkaroon ng debate on public para makita natin kung nagsasabi talaga ng katotohanan si Attorney Respicio. Kung mali siya, di mali po siya. There's nothing wrong about that, COMELEC. Sana po pakinggan nyo po. Ako'y nagko-comment lang po dito bilang isang botante, bilang isang mamamayang Pilipino, nasawang-sawa na sa mga korap na mga magnanakaw sa gobyerno. My goodness. Sana po magkaroon po ito ng liwanag. Makitaan tayo ng malinis na resulta ng eleksyon. Yun lamang po. At salamat po sa mga kababayan natin at mga kapatid na tumututok sa ating programa, na dito lang po tayo sa katotohanan, mga kababayan. Isulong natin. Basta nandito tayo sa tama, tayo'y magiging tama hanggang sa kahuli-hulihan. Mabuhay po. At sabihin nyo po kung nasaan po kayo, nasa abroad man kayo, nasa Pilipinas, i-comment nyo po. Ako'y agree kay Harold Respicio. Ako'y hindi nag-a-agree, disagree or agree. You comment down below. Salamat po.